Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc, iniipit umano ng Malacanang. Si Mean Corveras na detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte at nasa oposisyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR o for later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan at kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Nababaliwala rin niya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, na para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? FLR. At napupolitika pa kasi alam naman natin, yung buong Duterte Bloc naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Umaasa naman ang senador na matutupad ang isinusulong ng Senado at Kamara na gawing transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget hanggang bicameral conference committee. Kailangan anya ng political will na totoong babantayan ang budget at hindi mangyayari ang mga questionableng insertions. Dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nagmilagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh. Tapos biglang sumulpot yung AKAP, biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth, biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4Ps. Sa BICAM lang naman